Okay, so this is our problem number 5 for the resultant of concurrent force system in space. Two forces act on the hook shown in the figure. Specify the magnitude of F2 and its coordinate direction angle so that the resultant force acts along the positive y-axis and has a magnitude of 800 Newton. So, halos paras lang dito sa problem number 3 natin. Okay? So, meron na siyang resultant na given. So, i-draw natin yung resultant. Ang sabi niya rito, nasa positive y-axis raw siya. So, andito lang siya. Okay, ito yung ating resultant. 800 Newton. Okay? Then, ang pinapakuha is yung F2 sa kanyang mga angle niya with respect to 3 axis. Okay? So, try natin i-plot muna yung mga ibang mga forces. Yung F1 kasi natin, ang given is mga angle din, hindi ba? So, extend natin to. Then, magkaroon tayo ng sign convention. Upward is positive. Downward is negative. Forward is positive. So, ito nyan. Backward is negative. Then, to the right is positive. Then, to the left is negative. Okay? So, ito na lang lagay natin. Huwag natin ilagay yung mga negative para medyo malinis pa siyang tignan. Okay. So, yung F1 natin is directed downward. Then, ito yung 45 degrees naka-forward. Then, yung ating F1 sa y-axis, andito siya Okay, mabusta ko nandito siya, pwede pa, nandito yung kanyang force, pero hindi, andito yung kanyang angle. So, ibig sabihin yung kanyang Fy is to the right. Okay, then yung ating F2, ibahin natin ng kulay kasi siya yung pinapahanap. Yan. So, yung ating F2, hindi kasi tayo sure sa F2, no? Kung paano siya mag-act. So, tingnan na lang natin dito muna sa figure. So, sa tingin natin, ito ay nakaganyan. Tama ba? Okay, naka upward, okay? So, gamitin Fx na lang to. Fz. Ayan. Then, ang kanyang, Fy is to the right din. Then, sa tingin natin, ang kanyang, kanyang Fx is nasa negative side. Okay, so this is Fx. Okay. So, observe natin kung anong meron sa resultant natin. Kasi, mahalaga yun na maintindihan natin ng resultant kasi madali lang siya actually. Bakit? Kasi naka-positive y-axis siya. So, ibig sabihin naka-horizontal lang yan. So, kung o-observe natin ang equation ng resultant, ang resultant natin is equivalent to square root of summation of fx squared plus summation of fy squared plus summation of fz squared. Okay? Ano ba nangyari sa sa 800 Newton? Okay, ando lang siya sa y-axis. So, ibig sabihin, wala tayong summation or effect in x-axis and at the same time, wala rin tayong effect ng mga forces sa z-axis. So, ibig sabihin, yung ating summation of fx is equals to 0 and summation of fz is equivalent to 0. Therefore, yung ating resultant is equivalent to square root of summation of fy squared. Or simply, okay, ang ating r is equivalent to summation of fy. Yan. Okay, ibig sabihin, masusolve kagad natin yung fy na to. Okay, yung fy ng para sa F2. Bakit? So, try natin. Kapag kasi nag-summation of Fy tayo, okay, pagkasama-sama natin lahat ng components nila, di ba? Yung components ng F1 para sa Y and yung components ng F2 para sa Y. And meron naman tayong summation of Fy. So, try natin to. So, F1Y plus F2Y. Then, ang ating summation of Fy is R, 800 Newton. So, masob kagad yung Fy. Anyway, kailangan natin magkaroon kasi ng sign convention din. Yes. Yan. To the right is positive. Okay. Or, mas maganda rin, gumamit tayo ng table. So, F1, Okay, dito yung forces natin. Ayan. Force. Then, F1, F2, then yung ating summation.
So, F1 natin is 300 Newton. Yung force natin sa F2, yun yung hahanapin. Then, Fx, Fy, Fz. Okay? Then, dito, yung ating summation of Fx is equivalent to 0. Summation of Fz is equivalent to 0. Yan. Then, yung ating Fx sa 1, isolve na natin. Kung babalik natin yung example dito, yan. Angle tayo eh. Diba? Yan, by angle tayo. Okay, so masolve natin yung Fx ng F1. So, ilan ba to? 300, no? So, 300 multiplied by cosine of 45 degrees. So, 212.13. So, 212.13. So, since ano siya, forward, so positive yan. Okay? Then, ang Fy niya, okay, ang Fy naman niya is 300 cosine of 60 degrees. So, 150. Then, to the right siya, so positive. Then, Fz natin, ang angle niya is 120 mula rito eh. Hindi ba? So, kunin na lang natin to. Yan. Okay, theta z. Kunin na lang natin yan. So, 120 minus 180, that is 60 na. So, ayan, 300 cosine 60 rin. So, 150 rin to. Kaso, ang Fz natin is nasa downward, no? So, negative. Nasa downward. Okay. So, nasa negative side. So, downward yan. So, negative. Next, ang Fx natin, yung pinapahanap natin dito, di ba? Yung F2x. Yan. Then, ito naman, F2y. Then, ito naman, F2z. Okay, then, ito, sa summation of Fy natin is directed to the right, eh. So, positive 800. Yan, Newton. So, ganun rin pala. Lahat sila mahahanap. Kasi ito, 0. Ito rin 0. Ito naman, meron rin value na 800. So, lahat pala sila mahahanap. Kahit ano pang unahin natin sa dalawa. Okay? So, ngayon, yung ating ito muna, summation of Fy. So, lagatin dito. Ayan. Okay, so ito yung unknown, F2. Okay. Then, gawin natin, lagyan natin dito ng 2 para di nakakalito. Ayan, 2, 2, 2. So, ngayon, to the right is positive. So, positive to, 800 Newton is equivalent to F1y, which is what? 150. Then, F2y, positive siya, di ba? Kasi directed to the right din siya. So, F2y. Okay. So, therefore, ang ating F2y is equivalent to what? Okay, so 800 minus 150. I-transpose lang natin yung 150 dyan, di ba? So, 650 Newton. So, nag-positive na may nakuha natin eh. So, I think, yes. Hindi pala I think. Okay, so since nag-positive to, ibig sabihin tama yung ating na-assume na direction para sa F2. Okay, so this is directed to the right. Yan. Okay, so shade natin. Ibang kulay nga lang. Yan. So next, by summation of x is equivalent to F1x plus F2x. Then, ang ating assumption rito, lahat ng forward is positive. So, ito niyan, 0 is equivalent to F1x. Ang F1x natin is positive kasi forward, 212.13. Then, itong ating F2x is directed saan? Okay, backward. So, negative. F2x. Therefore, ang ating F2x is equivalent to 212.13 Newton. So, since nag-positive tayo dyan, tama yung ating inassume na F2x. Okay, so directed, backward. Okay, bakit? Kasi kapag ginawa nyo yung yung ating F2x na sa x-axis na na backward, forward, okay, yung F2x. Kapag nagkaganyan kasi, magiging sa niya rito? Positive, di ba? So, ang lalabas na equation dyan is 0 is equal to 212.13 plus F2x. Yan. So, ang lalabas dyan, negative. 212.13. So, anong ibig sabihin ng negative na yan?
Ibig sabihin ng negative na to, mali yung ating assumption. Okay, mali yung direction na inassume natin para sa f2x. Ayan. So, since nag-negative yan, itatama mo yan, ang direction pala talaga niya is backward. Which is yung nagawa na natin ng una. Kaya nga nag-positive siya. Kaya positive ang nakuha natin dyan, ibig sabihin, tama yung ating inassume na direction para sa f2x. Okay? Yan, so, burahin na natin. Okay. So, ito yan. Tama na to. Backward. Next. Okay, summation of fz. So, summation of fz, okay, upward is positive, is equals to f1x plus f2x. So, this is 0. Ang f1x natin is downward, so negative, diba? Negative 150. Then, yung ating f2z is upward. So, positive f2. This is z. Yan. Yan. So, therefore, ang ating F2Z is equivalent to 150 Newton. So, since positive ulit yung nakuha natin para sa F2Z, ibig sabihin, tama yung ating inassume na direction ng F2Z, which is directed upward. Yan. So, makukuha natin yung ating F2. By what? By the equation of resultant, di ba? Kasi ang resultant ng ating mga forces F2Z, F2X, and F2Y is the force F2. Yun yung resultant nila, di ba? So, ngayon, makukuha natin F2 dyan. F2 is equivalent to square root of F2X squared, okay, plus F2Y squared plus F2Z squared. Yan. Okay. So, ilan yun? 650 squared. Then, ito, 212. 212 point, ilan yun? 13. 212.13 squared plus 150 squared. So, 700. Okay. 700 Newton. Okay, anong direction niya? Okay, so, backward. Okay, backward, upward, to the left. To the right. Okay, backward and upward to the right. Oops. Then, nasabi rito, kunin raw natin yung mga coordinate direction angle niya. Madali lang din yan. Ito yung gagamitin natin, di ba? Yung cosine theta x, theta y, and theta z. So, ito na lang gamitin natin na equation, di ba? So, ito yung ating theta x for, for f2. Ayan. Theta y, theta z. So, our cosine. Ang fx niya is fx niya is 212.13. 212.13 over ang kanyang resultant is 700. So 700. So 72.36. 72.36 degrees. Then ito naman sa y 650. 21.79. Then, ilan yung kanina sa Z? 150. 77.63. Tama ba yung nakuha natin? natin? 650, 212, and 150. So, 700 na talaga. Ayan. So, ito yung mga niya, coordinate direction angles niya. Okay? Ayan, tanggalan natin itong pagkakasya nito. Ayan. Okay, so ganyan lang kasimple. Okay, huwag kayong papalit to. Pero kasi, di ba nasanay kayo sa equilibrium? Kasi doon, sa equilibrium, ini-equate natin yung sa 0, di ba? Yung ating summation of fx niyan dito is magiging 0,
summation of Fy is 0, and summation of Fz is equivalent to 0. Under yan na equilibrium condition, kung natutunan ninyo sa ano, di ba? Sa inyong chapter 3. Pero dito kasi resultant muna ulit. Parang binalikan nyo lang ulit yung chapter 2 ninyo. Ang difference lang is natagdagan tayo ng another force kasi naging ano na siya, non-coplanar or naging ano na siya, 3D. Okay, and same pa rin naman yung ano natin, concept natin dito. Wala naman tayong ano, tawag dito, binago, nadagdagan lang talaga ng force. Okay, so yung equilibrium, yun yung ano, next topic natin. Pagkatapos itong resultant of concurrent force system in space. So this is our problem number 5 for the resultant of concurrent force system in space under sa chapter 3 ng statics of rigid bodies. So thank you for watching. Bye!